Kaya tuloy tama yung sinasabi ni Roque. Ano sabi ni Roque? Ano sabi ni Roque? Sabi ni Roque na parang ang sales person, sales lady ng administrasyon. Bakit? Pilit mo kasing ibinebenta ng maganda. Hindi naman yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, tagapagsalita. Ibig sabihin, kung ano lang ang sasabihin, yun lang ang bukang bibig mo. Parot ka lang dyan. Kung anong posisyon ng Malacanang, yun ka lang. O pagka tinanong ka, anong opinion mo? Wala po akong opinion. Ang opinion, ng trabaho ko po ay sabihin lamang kung ano yung sinasabi ng Malacanang. Pero may ganito siya lagi. Pero ako, bilang isang abogado... pero ako, nagmamarunong. Kaya kailangan ko sabihin to para umangat ang talent fee. May pa ganun-ganun Huwag ganon. Hindi naman kailangan ng opinion mo. Isa pa, binabayaran ka ng buwis ng taong bayan para maghatid ng mga magagandang balita mula sa gobyerno. Ginagawa nyo. Bigyan natin sila ng feedback patungkol doon sa nangyaring simultaneous simultaneous na sortie ng PDP Laban at ni Pastor Apollo Quiboloy. Grabe, ang ganda noong nangyari noong Sabado. Buong Pilipinas, I think 15 locations yan sa buong Pilipinas ay sabay-sabay na naglunsad ng sortie para sa PDP Laban. At nandiyan nga tayo, Banatero, syempre si Coach Oli, si Banat Bay, at dalawa pa nating kapatid na si Jay Guevara and Master Judea. Napakaganda ng experience natin dyan. Nagbigay tayo ng talumpati. Coach Oli, anong iyong experience dyan sa Laguna? Gaano ba tinanggap ng taong bayan dyan sa Laguna yung ating PDP Laban o Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement? Alam mo, napakaganda na itong nangyari nung sa Sabado. At nagsalita na po ang Laguna. Kaya sana yung iba naman magsalita na rin patungkol dito dahil talagang very successful po ang dami. Sa katunayan, ako tingin ko talagang swerte po ang PDP Laban kay Pastor Quiboloy. Diba? Ano ba ang kapangyarihan ng tumatakbo ka sa midterm election na ikaw ay pro-administration? Makinarya, di ba? May budget yan. Alam naman natin, itanggi man nila yan or hindi. Alam natin na talagang mas maluwag ang galawan pag nandoon ka sa team rugby. Di ba? So, syempre, administration yan Pero, kaya galit na galit itong ating gobyerno at pinag-iinitan po si Pastor Quiboloy dahil parang biglang nagkaroon ng makinarya ang PDP sa katawan ni Pastor Quiboloy. Dahil isipin mo, saan ka nakakita? Even them na pro-admin, may makinarya. Si Pastor Quiboloy, nationwide, saan ka nakakita ng ganyang kampanya? Apakaswerte ni ng PDP, sana tumakbo ko. Hindi. Joke lang. Pero totoo yan. Malaking bagay po ito. Kaya alam nila. And alam kasi, sa una pa lang, kaya pinigilan po ang SMNI at pinigilan po si Pastor Quiboloy. Alam na po nila yung kakayanan ni Pastor Quiboloy na magsagawa ng ganitong klaseng programa para sa mga pro-Duterte. Ngayon pag siya'y tumakbo, nako, parang instant makinarya po ito. Parang pinapakita na ni Pastor Apollo Quiboloy na he can mobilize something. Kahit basta meron siyang utos na ibinaba, talagang kayang immobilize ng Pastor Apollo for Senator Movement sa buong Pilipinas. Banat Bay, ano pang mga napansin mo na dito sa mga nagpuntang tao? Ito ba hinakot? Nako, walang ganun. Ayun, talagang makikita mo yung sigla sa kanilang mga puso at yung kanilang talagang prinsipyo. Makikita mo yan kasi pagka kinausap mo sila, alam nila yung pinag-uusapan, alam nila yung nangyayari. Hindi ho yung parang pinapunta lang ni barangay chairman, barangay captain. Hindi ganun. Yan talaga alam na alam nila kung bakit sila naandyan. At talaga namang tuwan-tuwa din sila dahil sa pagsuporta. At alam mo, tama yung sinasabi ni Coach Oli. Pang presidenteng takbuhan to, no? Hindi, walang biro Yung naka-attend na ako ng iba't ibang rally. Palakpakan naman natin ng mga taga kay OJC. Palakpakan natin. Iba kayo talaga. Hindi, Pastor Apollo for Senator Movement. Yan. Pastor Apollo for Senator Movement. Kakaiba kayo kasi talagang
organize. Pag sinabi mong rally organize, gusto ko ito mag-organize ng concert natin. Ay, pwede. Banateros concert. No? Oo. Lalabanan natin yung ano. Oo, kakanta tayo, gano'n. Yung iba magpapatawa na lang. Kasi may mga nagkantahang mga senador dito, hindi ko ina-expect yun, ha? Ay, oo, galing, nakakatuwa. Dati naman din singer ako kaya lang nakalunok ng tilapia. Yun. Pero banat pa, isang matindi rito, walang abutan na naganap. Yun. Walang ayuda. Walang ayuda, walang abutan na naganap, pero tinao. At hindi lang isang lokasyon, banat ba? Dami. Akulat nga ako Kasi nandun di ba, pinalagay? Oo, 15 na, nationwide. At saka, yung mga ito pa banat ba, yung mga ibang locations, walang pumunta doon na politiko. Pero may mga tao na nanood. Maraming tao ang nanood. Hindi ba? Ayan, sa may Pansol Laguna yan. Yung iba yan, nakikita niyo sa screen niyo, meron pa sa may bandang Mindanao, meron din sa may Bulacan. Oo, sa may Batasan Hills, yan sa Quezon City. Ang daming mga naganap. Ayan, katulad niya, sa may Santa Maria, Bulacan. Nakita ninyo, ang daming mga tao na nanood. Wala namang mga, mga politiko na nagpunta, pero ang dami pa rin mga tao na nanood. So, Walang ayuda. Oo, walang ayuda yan, walang bigas na may nubukbok na binibigay, Coach Oli. At kaya Boss Dada, may singit ko lang, no? Kaya pagka may mga rally, ngayon, medyo nasasanay ako na lagi kong tinatanong, sino nag-organize? Dati wala naman akong pakialam, basta pupunta ako Kung Naranasan niyo yan. Yung magulong organization. Ay, nako, grabe. Iba talaga. Ito, hindi ito, hindi ito dahil nandito kami sa SMNI. Talagang mako-compare mo yung difference pag ang KOJC ang nag-organize. Ibang-iba po. Alam mo, partida, wala pa si Pastor. Ayun na Paano kung andyan dyan pa si Pastor? Yun yung kakayanan. Alam mo, kayang ayusin ni Pastor Kibuloy yung Pilipinas dahil yung sistema, yung turnkey system na tinatawag, andyan na yung sistema. Hindi manghuhula meron na interview na Huwag niyo akong tanungin ng plataforma ko pag nanalo ko sa kami. Ganong dating yung nagbibigay ng jacket. Oo. Pero ito hindi. Meron na. May sistema na. I-apply na lang. Galing din kasi yung yung namumuno. Hoy! Umayos kayo yan! Gumagano, Ganun lang kayo. Pag-usit yun. Okay. Grabe yun. Galing nun Kapag kayo nagsinig, oy! Pero para may idea sila kung ano nangyari, ayan, ito, papakita natin. Sa mainit na labanan ngayong eleksyon, hindi lang plataforma ang pinag-uusapan, kundi pati ang sigla at lakas ng suporta mula sa masa. Isang dating mataas na opisyal ang nagbigay ng matapang na paghambing sa campaign rallies ng administrasyon at ng Duterte senatorial slate. At anya, sobrang layo daw ng agwat. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Makikita malaking pagkakaiba sa kampanya ng administrasyon at ng Duterte slate mula sa dami ng dumadalo hanggang sa sigla ng kanilang pagtanggap. Sa kanyang pinaka-latest na vlog, sinabi mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang obserbasyon sa mga rally na kanyang dinaluhan. Natutuwa raw ito sa suporta ng mga tao sa kinakampanya niyang senatorial lineup. Pero si dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, iginiit na malayong-malayo ang tinatawag na crowd reception sa mga campaign rally ng administrasyon at ng lineup na iniendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Panelo, sobrang layo ng agwat. Di niyo ba napapansin? Meron silang malaking lugar. Pagkatapos, nandun, nakaupo sa silya. Organisado. Ay, isa lang ang ibig sabihin yan. Kung ikukumpara mo doon sa mga rally ni Digong, abay, talagang ubod ng dami ng tao. Sa proclamation rally ng Duterte Senatorial Bull sa San Juan, nagkumpulan at nag-uunahan ng mga tao na makapasok sa indoor venue. Dito inanunsyo ang Magic 9 Duterte Senatoriables. Kasama dito ang re-electionist na sina Bongot Bato de la Rosa, action star na si Philip Salvador, at mga abogado na sina Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Ambino, at Attorney Rodante Marcoleta. Kabilang din sa senatorial slate si KOJC founder Pastor Apollo C. Kibuloy na nagsusulo ng death penalty laban sa mga korap at zero corruption policy sa mataas na kapulungan.
Matindi rin ang naging pagtanggap sa Duterte senatoriables sa indignation rally ng Maisog Cebu, kung saan nagpakita ng suporta ang libu-libo katao. Samantala, pinagkaguluhan din ang pinakabagong campaign sortie na ayusin natin ang Pilipinas sa Pansol, Laguna, pati na rin sa 15 iba pang mga lugar sa buong bansa, kung saan sinalubong ng masa ang Lucky 9 Duterte slate. Tingnan niyo yung mga rally niyo, masyadong tame. Tame na tame. Tingnan niyo yung hindi ko, spontaneous. Nagdaratingan na lang doon. Hindi mo, umatin ako ng rally doon sa Cebu na pinuntahan mo. Hindi ako makalabas eh. Sa dami ng tao, I had to wait for another an hour and a half para lang ako makalabas. Hindi lamang sa pagandahan ng slogan o paramihan ng attendees sa mga rally ang magiging labanan. Kaya patuloy na hinihimok ngayon ng siyam na Duterte senatoriables taong bayan na makiisa. Dahil ang tunay raw na people power ay sa darating na botohan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Pero totoo mga partner, etong balitang ito dahil nakita ko mismo dyan sa mga sorties ng PDP Laban at ng Pastor Apollo for Senator movement. Very interactive yung mga tao, talaga nagpa-participate, sumisigaw. Pero dito, alam mo, sa kabila may inaantay. Hindi, parang lamay. O, di ba? Oo. Parang may namatayan ba kayo dyan? Ano nga yung ikinumpara sa yung rap artist na ikinumpara Si sa Andrew wala na, hindi na nga nagre-react yung mga tao eh. Di ba? Kada chant nila, wala nang sumasagot eh. Hindi katulad noon. Noon nandiyan si VP Sara, talagang yung mga tao eh, masigla pa. Pero ngayon parang wala eh. Wala nang kasigla-sigla yung Pero mga alam mo, nila. saan ako excited? Sa linggo. Oy, oo, syempre. Yan ako excited kasi, alam mo, ilang beses akong bumalik sa Hong Kong noong 2016, noong nangangampanya kay Pangulong Duterte. At nung nanalo, nabalik kami doon para magpasalamat ang Duterte. Nandun si VP Sara Duterte noon. Nung last time. This time, for the first time, pupunta si Pangulong Duterte sa Kangkang. Oy. So, match na yan. So, ang tindi nito ba? Sabi ko sa inyo, Hindi, dadag kasi- sa inyan. Kasi maganda yan yung sa Hong Kong. Pero before Hong Kong, nagkaroon na sa Malaysia. Oy, nako. Nagkaroon na sa Japan. Nako. Nagkaroon Meron na sa Japan? Nagkaroon na sa Akala Japan. ko pupunta pa lang tayo doon. Pero may gaganapin pa rin doon, syempre. yun ang Pero- malakihan. Oo, yung mga nakaraan, nagkaroon na ng mga pagtitipon at ng pagsasama-sama dyan sa mga bansa na yan. Tinan nyo pinabili pa ng suka yan. No. Parang wala akong naririnig na mga ganitong mga OFW gatherings Kaya na inorganize ng kabilang kampo. alam mo, pagka hindi talaga, Bakit kaya? hindi to dinaya, panalo to. No? Speaking of dinaya, Kocholi, addition. Dito sa mga, hindi, maganda yung punto ni Sal Panelo kanina na kay Pastor, tsaka dun sa PDP, yung mga tao, nagkakandara pa, nagkakagulo. Dun sa kabila, mga nakaupo, halos hindi magsitayo. Wala, parang talaga doon eh. Parang programa lang. Yun, ako sa tingin ko, may ayudang inaantay lang. Napilitan pumunta ron. Iba yung, eto nakikita mo i-compare na lang natin. Sa kanila, yung pulis, pinagsusuot pa ng pula. Oo. Pampadami. Sa mga naatinan ko, dito sa PDP, or kahit dito sa mga rally ng Duterte, yung taong bayan, nagpupumilit pumasok, ayaw nang papasukin. Sa dami, ilan na po na experience ko dyan. Talagang wala na, anong gagawin mo? Baka magkagulo na sa loob dahil punong-puno na, hindi na po pwede. Pero yung tao nagagalit, even yung proclamation natagalit dahil gusto nila pumasok. Hindi naman din kasalanan ng gwardiya kasi hindi nakakasya. Samantalang yung sa kabila, nagtatawag pa ng pulis para magsuot ng pula. Nakita nyo, doon pa lang, kita nyo na yung difference. Ibang-iba. Talagang sabi nga nila dito sa mga rallies ni Pangulong Marcos doon sa kanyang mga kinakampanya, may mga nagpe-perform pa na artista. Pero dito sa mga rallies na inoorganisa ng PDP at ng Pastor Apollo for Senator movement, yung mga politiko nagpe-perform. Sila na kumakanta para ma-entertain talaga yung taong bayan. Di ba? Kita mo naman na kailangan nilang Hindi gawin yun sa pagmamahal sa bayang Pilipinas. Hindi, nandiyan naman yung Backstreet Boys. Oy. Pero may rockstar.
Meron tayong rockstar kasi. Meron. May rockstar. Yun ang problema. Meron tayong rockstar na talagang pag hinugot mo, nagkakagulo tao. Kahit madaling araw na, hindi pa rin nagsisiuwi na to. Pero maganda, Banat Bay, mapunta tayo sa ibang ibang issue ng natin. Fake news kayo, ha? Mapunta tayo sa ibang issue. Hindi, bukod dyan sa fake news, kasi sinabi mo kanina, sure win to. Wag lang madadaya. Oo. Nako, meron po kasing instance, alam mo nyo naman na yun, na nitong nakaraan, merong isang vice mayor candidate dyan sa may Isabela. Ang IT expert din siya and IT auditor ito. So, may alam ito pagdating sa mga computer, Banat Bay. So, meron siyang vlog na inilabas na pinakita niya yung vulnerability ng gaganaping eleksyon. And according to him, siya daw ay lumapit na sa COMELEC para ilapit yung kanyang concerns patungkol dun sa mga vulnerabilities. Pero instead of sagutin or i-entertain ng COMELEC yung kanyang mga yung kanyang posisyon, dinemanda siya, mga partner. So anong masasabi nyo dyan? Kasi parang ito, ang sinasabi ni attorney, anong pangalan yon? Attorney Respicio. Ang sinasabi niya, wala akong sinabi na mandadaya sila. Ang sinasabi ko is posibleng madaya itong ating eleksyon, lalong-lalo na kung konektado sa internet. So kailangan daw, kung magda-download ng parang election returns, dapat daw hindi konektado sa internet at may mga diagram siya ng mga ipinakita. Ang maganda kasi dito sa abogado na to, abogado ito tapos CPA din ho ito. Ito hindi ho yung mga kusino-sino lang nagsasalita na wala namang alam pagdating sa IT, wala rin namang alam pagdating sa mga gawain ng COMELEC. Ito po ay talagang may alam. Siya po ay abogado, CPA, tapos IT security officer ng isa sa pinaka-Delaware ba yun? Malaking Deloitte. Deloitte, sorry. Pinakamalaking auditing firm. Oo, so ito ay talagang, ang trabaho niya, alamin kung saan merong vulnerability yung system ng kumpanya niya, kung saan pwedeng ma-hack at para ayusin yung security. Yun ang trabaho niya. Ngayon, ito, sinasabi lang niya, ito, meron tayong konting problema. At hindi ho ito, hindi ho ito maka-Duterte, hindi ho ito anti-Marcos. Sinasabi lang niya, ito yung problema sa COMELEC. Sana wag ganito. Kasi wag niyo bubuksan yung internet dahil pag kumunik yan sa internet, pwedeng pasukin yan. Yun lang naman ang sinasabi niya. Hindi ko kilala po ito, hindi ko alam kung anong pinaglalaban ito sa buhay. Pero maganda yung kanyang pinupunto kasi para sa malinis na eleksyon. Sana man lang pinakinggan. Kesa na sinabihan pa siya ng fake news Sana man lang pinakinggan. Para at least, alam mo yun, di imbitahan nyo. Sige nga, sampulan mo nga kami, paano i-hack. Para pag hinak, yung pala yun. Para makita mo yung vulnerabilities talaga. Ma-prove mo yung kahinaan ng sistema. Kasi naniniwala tayo that there is no such thing or such software na unhackable. Sabi dito ng isa, tawag dyan, bug bounty hunter. Binabantayan sila sa US maghanap ng vulnerability sa mga server. Diba? Ang galing nun tutulong na nga sa gobyerno, sana man lang in-entertain. Yun ang pinakamaganda sana ginawa. Kinausap, in-entertain, in-invite, sige nga, gawin mo nga yung sinasabi mo kung totoo. And then, kung gumagawa na ng istorya to, di sa kanila kasuhan, di ba? Malalaman mo naman kung nag-iimbento lang o ano. Kasi, paggawa mo, pa-demonstrate mo, di ba? Tsaka may mga diagram siya, Banat Bay, indicating na talagang marunong siya. Ako kasi, ganyan din ang aking trabaho sa aking kumpanya. Mag-report ng mga vulnerabilities doon sa mga software na ginagawa ng kumpanya namin. Walang mga software dyan na perfect. Walang data center na perfect. Kaya ngayon yung lagi nating sinasabi, masyado naman yatang harsh yung action ng COMELEC kasi pinapadisbar, pinapatanggalan ng lisensya ng CPA kasi certified public accountant ito. So sisirain nila yung buhay ng tao dahil lang sa pagmamahal niya sa bayan Pilipinas, ayaw niyang masayang yung boto ng taong bayan
at ini-inform niya yung mismong opisina na may problema tayo, kailangan ayusin natin yan kasi mag-i-eleksyon na eh. Sa tingin mo, bakit ganun ang reaksyon ng COMELEC, Banat Bay? Actually, hindi ko rin alam eh. Medyo talaga eh. Medyo napaganon ako nung, bakit nyo dinimanda? Oo. Wala naman siyang, hindi naman siya katulad nung sigado na yung datak-dak lang ng dakdak. Hindi naman po siya ganun eh. May preba naman siya. Oh, may preba naman siya. Ano yung papagpaliwanagin lang ba? Ano bang meron? Bakit may problema? Bakit parang biglang naaning? Pero Coach Oli, yung 6 million na balota na inimprenta, Wala pa rin. may balita ka na ba na nadurog na nila yan? Wala. Yan nga ang pwedeng pagmulan pa ng pandaraya. Pero, Boss Dada, nung nabanggit mo yan, iniisip ko, itong talagang gobyerno ni Marcos, kaya tayo puro problema, hindi teachable eh. Hindi nakikinig, no? Oo, alam mo, pagka meron kang kahinaan, dapat marunong kang makinig. I-acknowledge mo yung mali mo, yung kahinaan mo, for you to improve. Ang problema dito kay Marcos, yung pagiging yung teachable at saka yung leadership. Dapat yan pumapasok na siya eh. Teka muna, wag nyo idemanda. Ay, COMELEC, tingnan nyo nga yan. Baka naman tama siya. Kasi magkakagulo tayo pagka nagkaroon ng dayaan dyan. Pasukin mo na yan, Marcos. Diyan nakikita yung tayo mo as a leader. Diba? Inusgahan nyo. Ito ang problema. Merong sinasabing masama, halimbawa sa gobyerno, ito, kailangan natin, ito, kailangan natin. Alam mo, ginawa nilang paraan. Kumuha ng USEC para banatan. Instead na tinignan, teka muna, may problema ba tayo sa areang ganito? Baka naman pwede nating ma-improve. Wala eh. Walang ganyan si Marcos eh. Alam mo, walang mangyari sa atin. Alam mo kung anong mahalimbawa ko? Yung mga lalaking naglolo ko. O mga lalaking naglolo ko, pag tinanong mo yan, bakit late ka na umuwi? Masyadong defensive, gano'n. Bakit ka na late umuwi? Di ba? Pag tinanong, hindi, kasi ganito. Tinatanong lang naman kung bakit late. Yes. Di ba? Kung naglolo ko ka, medyo, nakakapraning yung tanong na yun bakit ako late, di ba? May wala ka namang ginagawang masama. Bakit ka mapapraning? Di ba pwede mong makipag-usap, tingnan natin, ayusin natin kung ano problema. O ipaliwanag mo, kaya ako late kasi ang bagal ng sasakyan kasi sira na. O baka bilang ka pa ng asawa mo ng sasakyan, di ba? So at least pinaliwanag mo kaysa yung napapraning ka. Di ba? Maganda nga yun, di ba? Maganda nga na china-challenge yung system eh. Oo. Para at least malaman natin as early as now kung ano ba talaga, unhackable ba talaga. Kasi kung talagang unhackable yan, bakit kayo nagpapanik? Bakit ganun yung reaction nyo? Hindi natin mawala yung isip ng taong bayan ngayon. Ito sa comment section, sinasabi nila na baka talagang may plano kayong mandaya. Hindi ba? Kasi sinasabi ng administrasyon ni Bongbong Marcos na noong 2016 dinaya siya. Nanalo si Leni Robredo di umano dahil dinaya siya. Pero kalaunan, dineclare din naman na si Leni Robredo talaga yung nanalo doon sa eleksyon. But merong merong ginawang pag-aaral ng administrasyon patungkol sa dayaan. At kung sa tingin nila noong panahon nung siya'y natalo bilang Vice President, dapat itinuloy-tuloy niya ito. At sana naging advocate siya nung malinis na halalan. Lalo't alam niya na naging biktima siya. Unless gagamitin nila or ginamit nila yung mga natuklasan nila to their own advantage. Yun ang pinakamasaklap, Coach Oli. Tama ka doon, Boss Dada, kasi na-experience niya sa tingin niya. So dapat gumawa ka ng paraan para to avoid it. Pero baligtas. At ito, may hambing ko to sa drug test. Diba? Instead na nagagalit kayo doon sa taong nananawagan ng drug test, tingnan ninyo. Teka muna, ano bang pagkukulang natin? Ano bang dapat nating gawin para yung taong bayan ay maniwala na hindi gumagamit ang Pangulo? Diba kasi ang excuse, narinig ko yung sinabi dito ni Atty. Claire, sinasabi nila na hindi, dati na yan sinasabi, pabago-bago si PRRD, sasabihin niya gumagamit, sasabihin niya hindi. Hindi po yun ang issue. Hindi po si PRRD ang issue. Taong bayan ang nananawagan ng drug test. Huwag natin gamitin si PRRD. So, harapin natin, tingnan natin. Same thing with, naiko-compare ko lang to dun sa COMELEC. Pagka hindi ka willing ma-improve, diba? Dapat nga kayo naghahanap kayo. Teka muna, meron ba tayong problema sa droga? Parang nana. Para ma-improve natin. Wala eh. Kumbaga sa basketball, parang nana, Coach Oli, no? Yayariin nyo yung nagtatanong, yayariin nyo yung messenger,
Yun. Ang ganda nga na sinabi ng isang netizen eh. Sabi ni Browse Kaayo, if you're going to listen to his explanation, attorney was also providing Yes. solution to help out for voting counting system. Innovations and initiatives are not welcome this admin. Yun, So ang frustrating. Yun ang nakakainis. Kasi sa administrasyon na to, pag nagtanong ka, kaso ka. Pag nagtanong ka, kulong ka. Tinan mo, nangyari kala ka Eric at saka kala Doc Lorin yan. Nagtanong sila, saan dinala pera, yung travel allowance. Pati yung SMNI, yung franchise ng SMNI, nadali. Di ba? Dahil lang nagtanong. Eto rin, nagbigay ng suggestion, kinasuhan. So dito, konektado talaga yung freedom of expression. Kasi sabi nga nung abogado nito, abogado to ha, magsasalita ito ayon sa batas. Ang sabi niya nga, meron akong karapatan na magpahayag. Ito ang aking pahayag, ito ang aking gustong sabihin sa COMELEC. Di ko naman sinabi na mandadaya sila eh. Sinasabi ko nga na posibleng madaya. Kaya nga as early as now, hindi pa nagsisimula, we have to look into it na. Para at least wala tayong agam-agam na yung talagang boto ng taong bayan. Mantakin mo, agam mong gigising. Maliligo ka, pipila ka, init-init, para lang bumoto. Tapos biglang yung boto mo pala mapupunta sa daya, di ba? Hindi naman yata tama yan. And yun na nga yung sinasabi natin eh. Kaya importante talaga na bigyan ng respeto ng mga nasa gobyerno, unang-una sa lahat, yung karapatan ng bawat Pilipino na magsabi na mailabas yung kanyang damdamin kung tama pa ba o mali. Kaya lang, banat ba, may balita na ang palasyo gustong i-regulate yung mga vloggers. Bago yan, kasi bigyan natin yung panig ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, parang daw ng fear na bumoto sa tao. Parang ganun ang dating, kaya nila parang dinimanda or something. Ako ito lang, tayo mga kababayan, hindi porket may usapin na ganito, hindi na tayo boboto. Lalo pa nga tayong bumoto. At bantayan. Oo, kasi naalala ninyo noong 2016, di ba sinabi ni PRD na pag-alaman niya na dinaya din siya, minusan siya ng 6 million. Pero dahil nga sa sobrang taas ng kanyang boto, panalo pa rin siya. So ano ibig ko sabihin? Simple lamang po. Hindi porket merong ganito, COMELEC, ibig sabihin ayaw na namin bumoto o hindi na kami magboboto. Hindi, mas lalo nga tayong bumoto para lalong lumaki yung agwat ng mga alyansa ng mga rugby at saka ng Team Suka, di ba? So lakihan natin na agwat para mas lalong hindi madaya. Kung sakasakali man meron talaga mangyaring dayaan. Ang problema nga tulad ng sinasabi natin dito, paulit-ulit itong fake news ng gobyerno ngayon ang nananatili na talagang binibigyan nila ng power, ini-empower nila ang fake news. Paano? Nag-hire po sila ng isang talagang mahilig sa fake news. 'Di ba? Totoo naman. Paano hindi mo sasabihin fake news? Just recently, merong pumutok na issue tungkol doon sa bagong PCO secretary na siya daw ay nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. Yun ang tawag dito, lumalabas na issue. Ngayon, kailan lang naglabas siya ng kanyang statement na ito daw PCO secretary ay nag-divest na. Ibig sabihin, umalis na siya doon sa negosyo at yung kanyang shares, dahil nag-divest, invest is papasok, divest is palabas. So lumabas na siya sa kumpanya. So ibig sabihin, meron siyang mga investment doon sa kumpanya na yun or siya talagang may-ari. Ang sabi nitong ating USEC, nag-divest. Pero naglabas ng statement ang PCO at sinabi doon sa statement ng PCO na hindi konektado si secretary doon sa kumpanya na yon. Representative lang. So sinong fake news ngayon? Yung USEC na nagsabi na nag-divest na siya, ibig sabihin when you divest, part ka nun. O yung opisina mismo as a whole na nagdi-deny nung connection netong secretary natin doon sa kumpanya. Dalawa lang yan. It's either fake news si Claire Castro o tanga siya. Hindi, totoo naman Huwag na tayo magpaikot-ikot dito. Iba yung sinasabi niya doon sa sinasabi ng official ng PCO, yung statement nila. So, dalawa lang yun. Fake news ka o tanga ka, mamili ka. Coach Oli, patungkol dyan sa fake news na yan. Ano masabi mo? Ang daming kaya nga, Attorney Claire, ang dami mong kailangan sagutin sa taong bayan. Totoo ba itong kay Jay Ruiz
na iskandalo. Sagutin mo. Ngayon, kung totoo, anong magagawa mo? Anong dapat mong sabihin? O kung hindi totoo, paliwanag nyo bakit hindi totoo. Kasi ang dami po nakatanong kay Attorney Claire. Totoo ba na binabanata mo si Gadon ngayon? Ngayon kasama mo as secretary. Totoo ba? Tanong lang. Totoo rin ba na sinabi mo na parang nga mahina ang utak ni Marcos? Oo, sinabi niya yun. Oo. So, sagutin mo, galing sa'yo. Ngayon, kung totoo yung bakit biglang iba ka ngayon? Diba? Ang dami mo dapat ipaliwanag sa taong At bayan. may sinasabi pa siya, Coach Olin, na patuloy ang paglilinis ng current administration sa mga naiwang basura ng nakaraang administrasyon. Walang Diyos. Ipokrito kasi ang datingan pagka ganon. So sagutin yung katulad nito. I'll give you a concrete example na nakakatakot po sa gobyerno. Isipin nyo, sinabi ni Marcos walang pumasok na baril sa KOJC. Considering ang daming nakalabas sa media, and yet sinabi ni Marcos yun. How much more kung walang kamera? Ano pa ang itatago ni Marcos? Ito ladlaran na. Nag-fake news. Nag-apologize ba? Hindi. Kinorek ba sa media? Hindi. And then here you are, Claire. Maghahanap ka ng fake news. Yung boss mo, tanungin mo, fake news ba? Yung sinabi ng boss mo. So ayan, i-regulate nga daw. O kailangan daw ng regulatory body sa social media para malabanan ang fake news. Sa ibang bansa, actually sa ibang bansa, si Mark Zuckerberg nagdeklara na. Tinanggal niya na yung mga fact checkers sa kanila sa Amerika. Dito sa Pilipinas, mas lalo pang hihigpitan yung pagpapahayag. Ito pa, may fake news pa. Sabi ni Ann Harot. Hindi, tsaka Claire. Maka-clear ka, akala mo close kayo Tigilan mo nyo paggamit sa mga OFW. Galit na galit. Ang pinagsasabi mo, mapapagaan ang pagpadala ng mga OFW sa remittance. Free, bobo, sabi niya. Sabi niya, hindi, bot pala, bot. Bot, ibig sabihin Hindi, kasi sinasabi niya, yung pagtanggal daw sa listahan. Alala niyo yung pagtanggal sa listahan ng Pilipinas doon sa, nakalimutan ko na kung listahan ng utang yan. So pagtanggal, dahil daw doon, mas mamumura yung pagpapadala ng remittance nila. Mapapababa, mas mapapadali daw. Nagalit nga doon si Ann Harot kasi libre naman yan pagpapadala ng remittance using a different company. Private libre. So, wag mo sabihin dahil sa gobyerno, meron ng ibang kumpanya na nagbibigay ng libreng remittance na sa mga OFW. So, ang sinasabi lang ng ating banateras na si Ann Harot, ay sinungaling na naman dito si Claire. 'Di ba? Kung ano-ano na naman ang pinapakalat. Huwag nang ganon, paulit-ulit. Credit grabber, ibig sabihin. Katulad ng fake news din ng mainstream media. Yung traffic sa Davao, pero ang pinapakitang picture, EDSA. Di ba? So, anong klaseng regulatory body ng social media ang gagawin natin dito? Pero may balita tayo dyan, partner. Ihatid muna natin. Ayon sa Malacanang, ito yung natin, yung fake news. Iano mo pa? Yeah. Itodo mo pa. Yeah. Pinag-aaralan na raw ang pagkakaroon ng regulatory body para sa social media para malabanan ng fake news. Ayon sa Malacanang, pero para sa dating opisyal na palasyo mismo, ang pamahalaang Marcos Jr. naman daw ang pinanggagalingan ng fake news. Samantala, kinukumpirma ng palasyo sa DILG chief ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na rescue operation sa dinukot na Chinese student. Si Creslyn Catarong magbabalita. Panahon na raw na magkaroon ng regulatory body sa social media. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz. Sinabi niya sa movies, may nagre-regulate na kung saan saklaw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Gayon din ang radyo at TV. Subalit pagdating sa online ay pinapabayaan naman daw na puro fake news ang lumalabas. Ang binanggit na halimbawa dito ng kalihim ay kapag may anunsyo ang gobyerno na walang pasok pero may nagpakalat naman ng fake news na may pasok.
Ang mga ganitong senaryo ay nagdudulot anya ng kalituhan sa mga tao kung sino ang paniniwalaan. Punto ni Ruiz, kung vlogger o social media influencer man, kailangang tanggap din ng mga ito ang kanilang responsibilidad sa publiko, lalo na raw kung patungkol sa mga mabibigat na isyu sa lipunan. Kaya sambit ng PCO chief, pinag-aaralan nila ngayon ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media. Sa ginanap naman na press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makipag-ugnayan o makipagtulungan din sa mga mambabatas sa Kongreso hinggil dito dahil sila din naman ang gagawa ng batas. Sa kabilang banday, naniniwala si Castro na napapanahon ang pagkakaroon ng regulatory body para dito. Separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. At kaugnay ng fake news, mali raw ang inilabas na ulat ukol sa pagka-rescue ng Chinese student na dinukot sa Taguig City. Noong nakaraang linggo nang iniharap sa palace briefing ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya, ang pambansang pulisya, partikular ang Anti-Kidnapping Group Chief na si Police Colonel Elmer Ragay, kaugnay ng nasabing usapin. Lumabas naman sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na hindi naman daw pala nasagip ng Anti-Kidnapping Group ang 14-year-old na foreign national. Taliwas ito sa umano'y maling ipinalalabas ni Rimulya na may rescue operation ng Anti-Kidnapping Group sa kaso ng estudyanteng dinukot mula sa International School sa BGC Taguig. Tugon naman ng palasyo sa isyong ito, kukumpirmahin nila kay SILG Rimulya kung ano ang katotohanan dito. May ilang concerns daw kasi na baka nabigyan ng fake news si Secretary Rimulya na siya namang naibahagi rin ng kalihim o nai-report sa Pangulo. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan dito. Kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. Kukonfirm lang po natin kay Secretary John Vic Rimulya para po mas detalye ang ating pagsagot. Patungkol pa rin sa fake news, una nang binigyang diin ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na mismong ang kasalukuyang pamahalaan ang pinanggagalingan umano ng mga maling impormasyon. Ayon kay Panelo, isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa naganap na 16-day siege ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tingnan niyo, yung ginawa nila sa KOJC, hindi po ba nakita natin, buong mundo napanood natin kung paano sinalakay ng mga armadong pulis, special SWAT teams, armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga at maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? Pinunari ng dating palace official ang misleading statements ni Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items sa BICAM report ng 2025 national budget. Anong sabi ng gobyerno? Yan, CES. Sinundan ni Presidente Marcos Jr. Wala namang blanco Tingnan ninyo yung batas, General Appropriations Act. Walang blanco doon. Hindi ba fake news yun? Kasi hindi naman yan ang pinag-uusapan Ang sinasabi ng mga nag-expose niyan, merong blanco doon sa BICAM report. Bukod dito, pinapaniwala lang din daw ng pamahalaan ng publiko na kontrolado na ang sitwasyon ng kriminalidad pati ang iligal na droga. Maraming mga kriminalidad na pangyayari na nakikita ho ng tao, nararamdaman. Takot nga ang lumakad ngayon Dahil nga naglipanan na naman yung mga drug addicts. Hindi ba fake information yun? Fake news yung sinasabi. Hindi, okay ang mapayapa. Hindi totoo yun. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Ayun naman pala yan ang mahirap Kapag ka tinanong tapos hindi alam yung sagot, mas mabuti kumpirmahin. Pwede naman pala yung ganun O kita mo kanina, huling-huli kayo sa akto. Si John Vic Rimulya pa mismo ang nagkumpirma ng kapalpakan. Pero... Kaya yun, Nakakaya yun. Hindi, kwento mo nga. Ano ba? Bakit Hindi, ikaw magkwento. Ano nangyari doon? Hindi, kasi ganito, may nakidnap.
di Chinese. Na-rescue. Aba, nagmagaling. Sabi ni Rimulya, yung SILG sabi niya, may operation ginawa ang anti-kidnapping ng PNP kaya na-rescue. Kala mo, galing. Yung pala, kalaunan, hindi pala ang nag-rescue PNP. Hindi na binanggit kung sino yon, pero hindi pala yon. Okay? So doon pala, makikita mo, sino nagpakalat ng fake news? Galing mismo sa kanila. Kanila mismo. Bakit di sinita ni Claire? Kukumpirmahin daw muna. Kalinaw-linaw naman. At hindi ka magbigay ng opinion mo ngayon. Hilig mo namang magbigay ng unsolicited opinion Tama yung sinabi nito isa. Mandali, ito muna. Parang kay Pastor lang. Nahuli daw sa loob ng kay OJC. Sumuko nga Galing nga sa labas sa ISAP nga Tapos ano pinalabas ng PNP? Nahuli daw. Di ba? Fake news. 16 days na kayo. 16 days sila nandoon. Paano mo nakaikot-ikot yun doon? Tsaka alam nila yun dahil tinawagan sila ng ISAP noon. Tsaka yun pa, isang fake news. Na dyan daw, meron daw mga biktima pa daw ng human trafficking dyan sa loob. Mantakin mo, 16 days silang nandoon, nakahiga lang sila sa mga damuhan. Ni isa, walang lumapit sa kanila para magsumbong na, oy, I'm being held against my will. Wala namang ganun. So fake news na naman yan. Ang matindi dito, Boss Dada, wala nang lumapit sa kanila ng human trafficking. Meron pa silang ni-rescue. Naalala niyo yun? Ni-rescue nila yung bata. Tapos na-interview natin, yung bata bumalik kinabukasan. Hindi, nanay. Nanay, pero yung bata bumalik din. Hindi, yung nanay lang. Malay nanay siya, yung sinundo siya ng anak niya kasi nag-aalala sa kalagayan ng nanay niya. Tapos bumalik din. Isipin mo, kaya nga sinasabi natin, meron ba yung nire-rescue babalik? Diba? Nakakita na ba kayo ng nire tapos balik-balik? Doon palang fake news Ang daming fake news. Kaya no wonder, si Attorney Claire, yung vlog niya pala is para lang, kasi may banat siya kay Gadon na parang, bakit si Gadon? Yung pala, ito pa siguro gusto niyang siya ang maposisyon. Yun, magandang punto yan. Siya yung maposisyon kasi... kaya pala binabanatan niya si Gadon noon. Dati, bakit si Gadon? Ang dami-dami ng ito yung kanyang sinabi bakit kailangan ni Bongbong Marcos ng napakadaming advisor? May Yusek pa siya, may Asek pa siya. Asek, kung ano-ano. Hindi ba, pag madami kang advisor, ibig sabihin, mahina ang utak mo. Hoy, Bongbong Marcos, mahina daw utak mo! Yun ang pagkakasabi mahina ang utak. Yung pala. Hindi kami nagsabi nun yung bata mo. Finake news din niya si Larry Gadon. Nagsabi niya kay Larry Gadon, kaya siguro, yan ang posisyon na binigay sa kanya para makaikot siya sa mga laylayan. O di nakakapangampanya na siya, ngayon pa lang, makakatulong pag, kandidato niya sa posisyon. Ay, hindi ko mandidato. So yung vlog niya, hindi para sa taong bayan. Para siya Kasi, bakit dati binabanata mo ngayon? Sip-sip ka diyan. Di ba? Tapos, yung kay Rimulya, pinagpapaliwanag ka kung fake news o hindi. Anong sagot mo? Kukumpirmahin. So, pagkat galing sa inyo, kukumpirmahin. Pag sa DDS, fake news. Double standard ka. Dapat, alam mo, palitan mo na si Claire. Ito, mas magaling pa itong tagapagsalita ni Pastor to. Mas magaling to. Kaya, palitan ka na dapat. At least, tunay, hindi nagsasabi ng fake news. Lahat na sinasabi. Ang sinasabi ko lang kung yung talagang mga katotohanan patungkol sa pagkatao ni Pastor Apollo Quiboloy pag nagpupunta tayo sa mga town hall meeting. Ito, ang problema, pinopromote yung sarili, banat ba hindi mo na kailangang sagutin dahil wala ka naman sagot. Meron siya kasing isang tinanong sa kanya na sinabi niya na hindi pa namin napag-usapan pero ito, opinion ko lang bilang abogado. Patay tayo dyan. Hindi nyo pa napapag-usapan, so wala kang opinion. Bakit may bibigay yung personal na opinion mo? Una sa lahat, hindi ka naman sinweldohan ng buwis ng taong bayan para magbigay ng personal na opinion mo dyan. Dapat matuto siyang ihiwalay, yung sarili niya tsaka yung trabaho niya. Masyadong self-centered, Barat Bay. Or talagang inutusan to ng Malacanang, nakatago lang sa saya niya. Para hindi halata. Ako, good boy ako. Banat! Ikaw na. Ikaw na. Kumbaga, pumapayag siya na maging sakripisyo. Parang ganon. Kahit na siya masira, basta mabango yung nagbabayad sa kanya, okay lang. Ito challenge ko kay Attorney Claire. Challenge sa'yo, Attorney Claire. Pakita mo yung trabaho mo. Yung silbi mo dyan, sa posisyon mo, nang hindi mo binabanatan ng Duterte.
Tingnan ko. Yun ang pinakamaganda. Kung may silbi ka dyan. Tama ka dyan. Kaya dito mo rin malalaman, partners, na may talaga, kumpas ng yung TRICOM. May kumpas ng Malacanang. Bakit? Anong sabi ni Barbers doon sa TRICOM? Sabi niya, lagyan ng prangkisa ang social media. Ngayon, sinasabi naman ng Malacanang na kami, kaisa ng Department of Justice, dapat talaga magkaroon ng regulatory body. So talagang gusto nila makontrol yung social media. Alam mo, istorya niyan. Kasi istorya niyan, nagsimula yan yung sa paulit-ulit nilang lingwahe yung MTRCB. Na bakit daw sa TV merong MTRCB nagre-regulate. Nakalimutan ba nila kung bakit tinayo ang MTRCB? Aralin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas kung bakit sinimula ng MTRCB ni Ferdinand Marcos Sr. Alam nyo kung bakit? Kwento ko lang sa inyo. Kasi nung panahon na yon, diktador si Marcos noon eh. Nung panahon na yon, pinipigilan ng mga news, kaya nga binili yung mga TV. Alam nyo kung paano nagkaroon ng protesta? Movies. Mga aktivista kasi yung mga ibang director, gumawa sila ng movies that would somehow stir up the minds of the people. Kaya nag-create ng MTRCB para i-regulate itong mga movies na lumalabas sa sinihan. Ibig sabihin, nandyan ho yan. Tingnan ninyo, kasi inaral ko po yan eh. Yung batas ng MTRCB, nung panahon na nag-MTRCB si Mocha, inaral ko po yan. Kinreate yan para pigilan, dapat ang mga programa ay nakakabuti sa pananaw sa gobyerno. Yan ang purpose ng MTRCB. Na pinagmamalaki nyo ngayon na nire-regulate ng MTRCB ang telebisyon. Sa totoo lang, senyalis ng diktador yan, yung MTRCB. I have nothing against MTRCB. Pero yun ang totoo. Pero yun talaga ang ginawa totoo. Siya for that purpose. That purpose. Ngayon, gusto nyong ma-regulate ang social media by having somehow an MTRCB SOCMED. Parang ganun ang gusto nyo. Alam mo, kung hindi rin naman kayo isang katerbang mga tanga dyan, ang social media ay merong sariling self-regulation. Ang Facebook, meron. Ang Google, ang TikTok, lahat sila may community guidelines. Ibig sabihin ng community guidelines, para sa mga tangang nanonood dyan na congressman, ibig sabihin yan, pag hindi mo sinunod yan, tegi ka. Buti pa nga sa MTRCB, sususpend ka lang eh. Buti pa sa MTRCB, wawarningan ka pa, kakausapin ka lang. Dito, automatic tegi yung account mo. Subukan mo magpakalat ng maling informasyon na nakaka-harm sa society. Sigurado tegi ka. Ang dami mong maititegi dyan. Kahit nga minsan, hindi na tama yung ginagawa. Na pagtitegi nila, natetegi pa rin eh. Kasi ganun kahigpit dyan. Ibig sabihin, there is a regulation. Ngayon, if you have a problem, hindi dapat yung account user. Dapat ang pinupunan ninyo yung platform. O bakit hindi nyo pinatutupad yung regulation ng tama? Yun dapat yun. Kaya nga sana gumamit naman kayo ng utak. Yung mga nakaupo dyan, kasi may bago ngayon eh. Yung, ewan ko na, di ko napapangalanan tong isang parang sanggano na nasa Congress na sinabi talagang dapat daw magkaroon ng regulation. Walang alam talaga sa social media eh. Subukan mo kaya magloko sa social media. Subukan mo mag-post dyan ng hindi siguradong ban yan. Konting mo lang. May regulation po yan. Huwag po tayong bubububuhan. Actually, mas matindi pa ngayong regulations ng yung tawag dito, pag-filter ng SOCMED, lalo na sa Facebook. Kasi kung ang MTRCB, lang yan, human intervention yan eh. Human checking lang yan, yung review. Etong sa Facebook, meron ng AI, meron pang human. Dalawang klase ng ng filtering ito. Kaya kumbaga, iniisip nyo pa lang, ginawa na ng guidelines yan noong mga may-ari ng mga kumpanya na yan, na kung gusto nyong makontrol lang talaga yung boses ng mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas para hindi kayo masisita, pinakamabuti, wag na kayong tumakbo sa gobyerno. Malis na kayong lahat. Pabayaan nyo na yung mga willing tumanggap ng mga constructive criticism, yung manilbihan sa bayang Pilipinas, para hindi yung mga onion skin, yung mga gawa-gawa kayo ng kabulastugan, tapos kapag sinita kayo, demanda kayo, galit kayo. Diba? Pangit naman yan. Tapos meron pa ito si Secretary Remulla, DOJ. Sabi niya meron daw aayusin, amenda ng batas para doon sa cyber libel law. Alam mo, pasensya ka na, Secretary Remulla, kesa na amenda mo yung batas, ayusin mo yung cybercrime department ng NBI.
Hindi ko, walang biro. Ako, nag-report niya, walang nangyari. Merong pagbabanta sa akin, ni-report ko dyan, walang nangyari. Anong punto ko dito? Kesa na-amendahan niyo yung yung batas, ang gawin niyo, yung pag-i-implement, ayusin niyo. Palakihin niyo yung cyber division ng NBI, palakihin niyo yung cyber division ng PNP, kasi ang dami na nating batas, sapat na batas, para sa libel, defamation, at kung ano pa. Even fake news, there's a law against fake news. Bakit para ma-implement yung batas, bakit hindi nyo palakasin yung nag-i-implement, yung nag-i-execute? Hindi yung batas, walang problema sa batas. Puno na tayo ng batas, dami na nga nakademanda eh. Bakit hindi nyo na lang implement ng maayos? Pag may nag-report sa inyo, bakit hindi nyo kagad kontakin ng NBI ang Facebook? Sasabihin ng NBI sa Facebook, this particular information is fake news because ito ang proof, ito. Sigurado ako, since you are the government, sasagot sila. Yung implementation ng problema, it's not the law. Medyo sana mag-isip din. Huwag palaging tulog ng tulog. Tama, yan yung babalikan ko yung sinabi ko kanina nung una pa lang. Ito problema kasi ng gobyerno, hindi teachable eh. Kung matagal na kayong nakikinig sa sigaw ng taong bayan, nasusolusyonan nyo itong mga ito. Ngayon, ang ginagawa ninyo, pinapatay ninyo yung messenger. Imbis na makinig, inaawat ninyo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, kung hindi kayo double standard. Naalala nyo yung Talano Gold? Diba? Oh. Yung Talano Gold, nakatulong kay Marcos. Pero hinayaan nila. I don't know kung kasama sila doon, or hinayaan nila. Hinayaan nila na mag-proliferate yun. Hinayaan nila. Bakit? Nag-benefit sila doon eh. Nag-angat doon ang presidente nyo. Alam nila for a fact na walang ganun. Walang ganun. Mantakin mo ang usapan nun. Babayaran ng Marcos ang utang ng Pilipinas. Yung kukunin lahat ng kanilang kayamanan, ipamimigay sa mga tao. Ganun ang propaganda ninyo nung 2021 nung kampanyahan. So kung di sila double standard, dapat patawag nyo rin yun. Hindi puro DDS, hindi puro yung... Kasi kaya ata tayo hindi magkaintindihan dito about sa fake news. Kasi iba ata ang definition nyo ng fake news. Kasi for you, ang fake news is yung katotohanang masakit na tatama kay Marcos. At yung iaangat ang Duterte. Iba eh, ang fake news is fake news. Bibigyan ko kayo halimbawa, ang katotohanan ay katotohanan. Whether apektado si BBM o si Duterte. Pag si BBM tumalon sa 15th floor, pagbagsak niyan, patay. Why? Kasi yung law of gravity. Same thing, pag tumalon si PRRD sa 15th floor, pagbagsak niyan, patay. So the truth applies to everybody. Hindi po pwedeng talong ka PRRD sa 15th floor, patay ka. Pag talon ni BBM sa 15th floor, hay. Hindi ganon. Patay din. Naiintindihan nyo ibig ko sabihin? So wag double standard, apply natin sa lahat. Para yung taong bayan, nakikinig sa inyo. Kasi kung again, this is another political harassment, hindi makikinig ang taong bayan. Look at what's happening sa impeachment. Lumabas sa survey, ayaw ng taong bayan. Why hindi sila naniniwala na this will benefit them? It will only benefit your party. Yung partido nyo, yung political let the people decide kung sino ba talaga yung balitang paniniwalaan nila. Actually, ang pinakamatinding ang biktima ng fake news bukod kay PRRD, si Pastor Apollo Kibuloy. Napakaraming mga fake news na nagkalat patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Actually, kapag meron ako mga public speaking na ginagawa, isa yan sa mga itinatanong sa akin yung mga fake news patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. At sinasagot naman natin yan ng matiwasay. So, dapat maging patas tayo. Hindi lang kayo hindi lang kayo yung dapat napakinggan dito. Kasi ultimong kami, biktima rin ako. Biktima rin ako ng fake news sa social media. Napakaraming, ganito kasi ang laro sa social media. Kapag masakit na masyado yung mga sinasabi mo, they will have somebody attack you. Gagawa ng mga peking balita patungkol sa'yo para pagpiestahan ka ng mga kalaban mong vloggers. Ganun po ang labanan. Pero
Eto yan. Kami nga, katulad sinasabi ko, ako, fina-follow ako ng 100,000 subscribers, Coach Oli, and si Babarat na nga, milyong Pilipino. Bakit kami fina-follow ng milyong Pilipino? Kasi nga po, yung aming mga sinasabi, yung aming mga komento, at experiences parehas nung nararamdasan noong mga nagfa-follow sa amin. Ganun lang po yun, plain and simple. Ganun din naman sa kanila. Marami din mga nagpa-follow doon sa kabilang kampo and feeling ng mga tao na yon sila yung tama. Ano na lang yan. Kumbaga, subjective talaga yan. Hindi natin masasabi kung sino yung magsasabi na ang isang bagay ay totoo o hindi. Hindi natin madidistinguish. Sino ba yung pwede natin gamiting expert na magsasabi na ito, hindi totoo to, ito totoo to. Mahirap yun. Napakahirap talagang anuhin yan. And yung fake news, again, hindi natin kayang i-distinguish kung alin yung peke sa hindi. Sa panahon ngayon, hindi na talaga natin alam. Kasi meron na ring AI, hindi ba? So, doon pa nga lang nagkakaanuhan na Kaya nga ini-invento yung mga artificial intelligence na yan Kasi kahit na hindi naman talaga tao yung gumawa, pero parang tao talaga yung gumawa nung produkto nung artificial intelligence. So, ayun lang masasabi natin patungkol dyan. And itong mind conditioning, yun ang importante na dapat na nire-regulate natin. Katulad nitong mga SWS surveys na to, Okta, kung ano-ano pa mga surveys. Kasi makikita mo, kapag naglabas sila ng mga tao na nangunguna ngayong kampanyahan, wala yung mga taga-PDP. Pero sa tuwi naman tayo umiikot, nakikita naman natin yung pagtanggap ng mga tao sa mga kandidato ng PDP. Kaya po, minsan naiisip ko na itong mga itong mga mind conditioning surveys na ito, para yung tao, wag nang bumoto sa mga kandidato na to kasi masasayang yung boto. Wag po nating isipin yon. Basta tayo, meron na tayong mga ikinakandidato, meron tayong mga gustong iboto, stick po tayo doon. Kung ang prinsipyo ninyo itinuturo na dapat kong iboto itong mga tao na ito, yun po ang sundan ninyo. Huwag kayong magbabase doon sa mga nakikita ninyo sa social media, mga nakikita ninyong mga surveys, kasi pwedeng hindi totoo yan or hindi accurate yan. Ang totoong survey, kayo po. Kung sino yung gusto nyong iboto, yun yung dapat ninyong iboto. Pero kailangan pinag-aralan nyo bawat isa doon sa mga tao na yan para inyong iboto. Yun lang po para sa akin. Vote wisely pagdating sa Mayo, eleksyon, at syempre PDP laban. Meron pa yung tatlo na kasi siyam lang yan Kayo na po bahala dun sa tatlo. Siguraduhin lang po ninyo na yung iboboto nyong tatlo pinag-aralan yung maigi at nalilinya doon sa mga doon sa leadership ng Duterte. Coach Oli. Panalo na PDP. Ako sa tingin ko lang vote straight po tayo. Kung ayaw natin ma-impeach si BP Sara, vote straight po tayo PDP. At ako sa tingin ko talagang yamado na po. Lamang na po ang PDP. No, bakit ko nasabi yan? Kasi nakakapunta po ako. At yung tanggap po ng taong bayan lalong-lalo na kay PRRD, talagang grabe. And susuporta sila, yun ang sigaw nila. Magi-straight PDP kami. So makikita naman natin kanina, pinakita yung difference nung rally sa kabila at saka yung dito, yung sorties sa kabila. So nakikita natin. And bigyan ko pa kayo ng halimbawa. Ito dito sa arc lights, lumabas, siyam, pasok na PDP. Bakit mas may tiwala ako dito? Kasi ang mga bumoto rito ay almost 500,000. Unlike doon sa survey na iilan-ilan lang. Libo lang. Parang hindi pa natanong ang KOJC, Iglesia ni Cristo, tsaka Muslim dyan. Tapos may scam daw yan, Coach Oli, yung mga survey. Sabi nila, yung database daw nila, ng mga sinesurvey nila, yun at yun din yung sinesurvey nila sa lahat ng mga pinapasurvey sa kanila. So parehas ng mga tao. Pa. At saka parehas ng mga tao. So yung error nun, mas malaki. Ito, boto mismo to sa Facebook. And you can validate it, you can check it kasi makikita nyo yung boto. Kung totoo bang tao to, troll ba ito? So kalahating milyon. Ang total engagement nito is 5.2 million. Ang number 1 dito si Senator Bongo, number 2 si Bato de la Rosa, number 3 si Pastor Kibuloy, number 4 si Marcoleta, and so on. Pero pasok lahat.
pasok yung Siyam. Oh, kaya ako kitang-kita naman eh. I mean, tanungin mo na lang yung taong bayan eh. Yes, masasabi natin dito na ang naglalaban senator, hindi si Marcos sa si PRRD. Pero pag ito, kahit anong ikot mong gawin dito, kahit anong explanation, it boils down kung kanino ka may mas tiwala. Mas may tiwala ka ba kay BBM o kay PRRD? Yun ang nakikita ng taong bayan. Kaya malakas talaga ang PDP. Ayan o. Yan yun. At ano yan consistent yan. 7th run na yan, ha? Oh, hindi lang yan kasi Pang-pitong survey na to. punta naman kayo sa kabila. Tingnan ninyo yung mga post ni BBM, puro tawa. Yes, yun eh. Dinilit na nga eh. Hinide na nga eh. Tinanggal na nga yung numbers, Hinide na yung numbers. Hindi, tsaka alam mo, parang imposible yun. Yung alin? Yung magtanggal ka ng ng comment na yung Di ba? Oo nga, tinitinan ko paano gawin yun eh. Parang Wala, imposible, parang galing talaga sa loob ng Facebook eh. Anyway, yun lang. Basta alam nyo, sa mga nangyayari ngayon, magbantay tayo. Bakit? Yung issue sa Comelec, yung Magic Survey, issue sa Comelec, talagang mukhang mind conditioning eh. Tapos ang ending, lahat sila lang ang panalo. Naku po, delicate so yan. Mga kababayan, bantayan ho natin. At higit sa lahat, panalangin ho natin na walang dayaan na mangyari. Mahirap po kung iisipin mo, paano natin kukontrahin yan? Underdog tayo ngayon. As in, wala. Pati yung mga kandidato ngayon ng PDP, hirap na hirap sa mga events. Kasi nga, siyempre, alam naman natin, pag event, magastos yan. At buti na lang din talaga, merong yung Pastor Apollo Quiboloy, yung Senator Movement. Meron yan. Kung wala niyan, naku, hirap na hirap po. At ang ganda ng pinakatema niyan, ayusin ang Pilipinas. Ganda. Bakit ayusin? Kasi kawawa na tayo Kawawa na ho tayo mga kababayan. Sobrang gutom, palpak na peace and order. Lahat na wala na. Pati yung budget, grabe. Pag mapapanood mo talaga yung sa PhilHealth, mapapaganong kay, buti na lang meron pang mga Supreme Court Justices na nasa tamang isip kahit yung nagpapaliwanag, nakita nyo yung sa video, tinanong tungkol sa PhilHealth, ang sagot niya, inutos lang sa akin Anong gagawin niya? Inutos lang ng presidente So, ganun kalala. Sabi ko, wala na talaga. Kailangan ng ayusin ng Pilipinas. Ilagay natin ang siyam na PDP. Dagdagan nyo na lang ng 3 matino. Yung mga nagsasabing, iliblank nyo na lang, wag kayo lagyan nila yan. Kasi baka lagyan nila yon. Mas mabuti pang meron kayong iboto. Mag-research din naman tayo. 3 na nga lang i-research natin. Sasabihin pa natin na wag na nating lagyan ng 3. Wag naman. Pero mas okay yung kulang kaysa sobra, banat wag nyo naman sobrahan. Sobrahan kasi kung magbilang sobra. naman tayo. Pag sobra, hindi na magka-count yan. Sayang lalo. So 12 lang, 12. Minsan lang naman tayo Sabi nga nila, during election, dyan pantay-pantay ang mahirap at mayaman. Yes. Bakit iisang boto niyan? So, let's grab it. Di ba? I-grab na natin yon mga kababayan. Okay? Maraming salamat po Kita-kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang sa SMNI, pagtama, palakpakan, pagmalibanatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.